Ate Rai, gusto ko maging voice actor. Paano ba maging voice actor? Ate Rai, gusto ko makapasok sa mundo ng pagboboses. Paano nyo ba ginagawa yung ganito? Marami na nagtatanong nito sa akin, even nung nagsisimula pa lang ako sa pagboboses, at tsaka hindi lang yon nung nagsimula akong gumawa ng contents about sa voice acting. Lalo na yung mga fandubs ko, mga behind the scenes. So, doon na nag-i-sparks yung mga tanong about paano nga ba maging voice actor? Hi, I'm Rivos Juazo, a Filipina voice actor, at 3 taon na ako dito sa industriya ng pagboboses. At dito sa video na to, sa Voice Acting 101, tip number 1, ay sasabihin ko muna sa inyo ano-ano yung mga bagay na dapat nyo munang alamin bago kayo mag-commit dito sa pagboboses. Please, mag-jot down kayo ng notes dito, mag-take down kayo ng notes kasi itong mga to ay importante para sa inyo, para alamin kung handa ka na ba talaga na pumasok sa mundo ng pagboboses. Unang-una, kapag pumasok ka na dito or kapag gusto mo nang mag-commit o pumasok dito sa mundo ng pagboboses, tanungin mo muna yung sarili mo. Ano nga ba ang voice acting para sa'yo? Kasi maraming sasagot na iba't iba ang kanilang gustong sabihin. Para sa kanila, ang pagboboses ay hobby lang or gusto lang nilang alamin, panibagong skill sa gusto nilang malaman. At may iba na kinoconsider to as a purpose, calling, at mission, at marami pang iba. Maraming gustong mag-commit dito sa pagboboses. Pero once na nakapasok na sila at nalaman na nila yung totoo o yung realidad dito sa pagboboses, bumibitaw din sila. Kasi wala naman talagang madali. O hindi naman talaga madali sa kahit na anong paraan. Kasi dito sa mundo ng pagboboses, pinaka-importante kasi dito yung skills mo. Itong boses mo. Kung ang voice acting ba sa inyo ay hobby lang, well, you are free to continue this video pa rin naman, no? Hindi lang naman to para sa mga tao na gustong mag-pursue lang ng voice acting as a profession, open to all. So, kung gusto mo tong maging profession like me, well, marami ka pang dapat daanan, alamin, na hindi lang nagtatapos yon sa pag-attend ng workshop. Marami kang discoveries within yourself na dito mo malalaman at masusukat yung sarili mo kung kakayanin mo ba talaga na makapagpatuloy dito sa pagboboses. Dahil, number 2, ang voice acting ay freelance. Paano nangyayari yon? Freelance, wala kang permanenteng kumpanya, trabaho. Wala kang permanenteng boss. Dahil nga freelancing tong voice acting, so ikaw yung bahalang magmamanage ng sarili mong business. Yes, voice acting is still a business. At ang produkto mo yung boses mo. So, paano mo nga ba i-market yung sarili mo sa iba't ibang kliyente or sa iba't ibang direktor kung ito'y hinahasa mo ng mabuti? At hindi lang yan, may mga bagay ka pa na dapat mong alamin. Diyan na papasok yung work ethics, diyan na rin papasok yung rates, connections, networking, and maraming bagay pa na dapat mong alamin sa pagboboses kung gagawin mo itong profession. Maraming sangay kasi ang pagboboses at hindi lang yan naglilimit sa kakayanan lang ng boses mo. Siyempre, kung gusto mong magpatuloy sa pagboboses, maging profession, maging part-time, sideline, or full-time na voice actor ka, well, kinakailangan mong gamitin ito at ito para mag-workout at magpatuloy ka sa pagboboses sa mahabang panahon. So next, mag-research ka na about sa voice acting. So ano-ano nga ba yung meron sa voice acting? May 3 sangay yan. Ito yung pinakaklaro. Okay? Voiceover for animation and video games. Meron muna tayo ditong voiceover for commercials and corporate projects. Diyan na papasok yung mga AVPs, commercials, and etc. Minsan ini-include na dito yung narration
feeling ko iba pa yung narration eh. Kasi yung narration ay mas malapit siya dito sa VO for animation. Kasi gawa ng mag-create ka ng mga character voices para sa librong binabasa mo. Pero depende yan sa klase ng librong binabasa mo. Kung fiction or non-fiction. And hindi lang yan. Syempre, dadako na tayo sa pangatlo. Yun ay ang dubbing. Iba po yung sitwasyon sa dubbing. Kasi ang dubbing ay ginagamitan ng syncing kung saan kinakailangan mong sabayan yung pag-akto, yung buka ng bibig ng character on screen. At may titingnan ka pang script. At sabi nga, sa dubbing kasi para kang nagmamaneho ng sasakyan. So, may hawak kang manabela, meron kang tapakan ng gas, ng preno, at saka ng tapos meron ka pa dito sa gilid mo. So lahat talaga naka-monitor dapat yan sa'yo. At alam mo yung ginagawa mo sa loob ng booth. Kailangan preparado ka. Katulad nga ng sinabi ko sa mga videos ko na pinost, diba? Kaya napaka-importante at dito ko na ipapasok yung pang-apat. Sana nga pang-apat na tayo. Importante ang pag-akto. Yes. Sobrang importante ng pag-akto. Alam mo kung ano-ano yung mga emotions na nilalabas sa acting. Kahit basic emotions, 'di ba? Alam na naman natin 'yon. Yung happy, sad, confusion, angry, at marami pang mga emotions. Pero hindi lang 'yon. Para maging grounded at maging buo yung pagboboses mo, yung pagkakaroon ng hustisya o pagbibigay mo ng hustisya sa projects na hahawakan mo anytime soon kapag nagpatuloy ka sa pagboboses. Kinakailangan na haluan mo ito ng tunay na pag-akto. Hindi lang ito bumabase sa napipilitan ka lang. Hindi. Kinakailangan na maramdaman ng kliyente, ng direktor, ng audience na makatotohanan yung acting na ginagawa mo sa pagboboses. Ate Rai, importante ba talaga or mandatory na mag-aral ka ng acting classes? I believe lang naman na hindi naman mandatory. Pero kung gusto mo talagang mahulma at magkaroon pa ng malalim na pinagkukunan yung iyong pagboboses, pinaka-importante kasi yung pag-akto. So, kung meron kang ganito, kaya ng budget mo na umattend ng mga acting classes, sobrang worth it at talagang mahuhulma mo ng mabuti yung pagboboses mo. At hindi ka lang iikot sa isa. Like, mas lalo mong maintindihan yung sitwasyon ng character mo or anong meron sa script na binabasa mo. Mas lalo mo siya maintindihan kasi may background ka about sa acting. At iba yung pagtuturo sa acting kaysa sa voice acting. But still, iisa lang naman yung pinagkukunan ng dalawang yan. Which is ay acting mismo. Kaya, kailangan na matutunan nyo rin ang pag-akto. Or at least magkaroon kayo ng knowledge about sa acting talaga. Maalin sa theater, film, TVC, impromptu. Pinaka-importante din ng impromptu. Gawa nga ng dubbing, di ba? So, maraming klase ng acting, pero kung may background ka na sa mismong acting, malaking tulong yon para sa'yo, para magkaroon pa ng sense. Or, kumbaga, mas lalo mong mag-grasp kung ano yung mga lines, yung script na sinasabi mo sa harap ng microphone. Dito sa pagboboses, skill-based siya. Ano po? Bakit siya skill-based? Kasi nga, yung boses mo yung minamarket mo. So, hindi pwede na ma-stuck ka lang kung ano lang yung kakayahan mo ngayon, ay yun na yun hanggang sa tumanda ka. Oo, hanggang sa magtagal ka. Like, kinakailangan kasi na ma-enhance mo talaga as much as possible yung boses mo. Kasi kung gusto mo maging versatile dito sa field na to, or kung gusto mo na napasukan yung iba't ibang field dito sa voice acting, then pag-aralan mo ng mabuti yung boses mo. Much better mag-focus ka muna sa boses mo bago ka mag-create ng iba't ibang klase ng character voices. Yes, boses mo ang pinaka-importante. Yung original voice mo, yon ang pinaka-mahalaga sa lahat. Kasi kinakailangan na kilalanin at mahalin mo ito bago ka dumako sa pag-create ng iba't ibang character voices. Kasi kung kilala mo
kung paano mo gamitin ang boses mo sa tamang paraan at lalo na kapag nag-audition ka na at alam mo na kung paano umakto, well, hindi posible na hindi ka makukuha sa isang proyekto. Sa pag-enhance mo ng skills mo dito sa pagboboses, syempre, kinakailangan mong gumastos. Opo, magastos talaga sa pagboboses. Kinakailangan mong gumastos. Bakit? Kasi kinakailangan mo na umattend ng voice acting workshops. Opo. Voice acting workshops ang makakatulong sa'yo para syempre magka-build ka rito ng connection, networking. Makilala mo kung sino yung mga taong makakasama mo in the future sa mga projects na pwede mong pag nakuha ka, di ba? At hindi lang yon, syempre, yung mga magtuturo sa'yo kasi sa voice acting workshop, sila yung may mga marami ng karanasan sa pagboboses. Kaya nga sila nagpa-open ng voice acting workshops kasi gusto nila kayong turuan sa paraan na na-adapt nila sa sarili nila na gusto na rin nilang ibahagi sa inyo. Sa voice acting workshop, huwag nyo munang igogora lahat kasi ang mamahal nila. And ito lang ang masasabi ko sa voice acting workshop. Nakatulong siya para maturuan ka sa tamang paraan ng pagboboses o pag-enhance ng skills mo sa pagboboses, sa boses mo mismo. Hindi nga lang siya nakapagbigay sa inyo ng trabaho. So, pag-aaralan nyo muna yung basics about sa voice acting, yung pag-aakto sa harap ng mikropono, yung pagbabasa ng script, at marami pang bagay. Hindi nagtatapos yung pag-aaral doon. Okay? Kasi hindi lahat ng voice acting workshop ay kayang i-cover lahat ng dapat mong matutunan sa pagboboses. Not all the time ay merong project dito. Yeah. Kahit na ilang auditions yung auditionan mo in a day or sa isang month, hindi kasi yon guaranteed na makukuha ka sa isang role. Wala tayong katiyakan kung ano yung nasa utak ng direktor kapag nagpapa-casting call sila. Casting call, audition, dito po kayo nag-a-apply ng trabaho. Marami kayong kakumpetensya, oo, pero wag nyo silang tingnan as your kakumpetensya, competitors. Tingnan nyo sila as another way to networking, no? Para makabuo ng connection sa iba pang tao. Kasi itong mga nag-a-apply rin o nag-audition, nagdadagdag din sila ng skills katulad nyo at nag-aaral din sila at nakikipag-connect din sa kapwa nilang voice actors. Maraming rejection dito. Sandamakmak kang makakatanggap ng rejection letter. O hindi lang letter, rejection mismo. Kung hindi talaga para sa iyo yung proyekto, hindi talaga. At wag mo nang ipilit kasi may napili na silang iba. But it doesn't mean na doon ka na magtatapos. Lalo na kapag baguhan ka sa pagboboses, don't expect talaga na kapag pumasok ka na rito, ay instant na may trabaho na agad. Actually, mas lamang yung rejection kapag baguhan kayo. Kaya nga napaka-importante na mag-practice at maghasa sa pagboboses. Kaya kapag nagkaroon na kayo ng projects, natanggap na kayo sa isang role, alam nyo na yung inyong gagawin. And then, syempre, parang busog na agad kayo dito sa unang lesson natin about sa pagboboses. It's just that, ito yung mga lessons kasi na talagang tumatak sa akin habang nag-aaral ng pagboboses. Ito kasi yung mga lessons din na inalam ko mag-isa. Karamihan dito ay self-discovery ko, minsan mula sa chikahan sa kasamahan ko, mula sa mga mentors ko, sa mga nagturo sa voice acting workshop, ganto ganyan, itong mga natutunan ko. Pero ito kasi mga i-share ko dito is yung mga self-discovery or mga napag-aralan ko mismo. So take note, sa mga mapapanood nyo na channels or mga content creators na voice actors, iba't iba din yung kanilang mga takes at tips na ibibigay sa inyo kasi yung mga sinishare din nila ay base din
sa karanasan nila. Okay? So, nasa sa inyo kung paano nyo iti-take in ang lahat ng knowledge na malalaman nyo about sa pagboboses. Pero, nasa inyo ang huling desisyon kung anong gagawin nyo sa mga napag-aralan nyo. Kung gagawin nyo ba siya, i-adapt nyo ba siya, o pababayaan nyo lang. Pero sayang kung hindi nyo gagawin, di ba? Kaya, kung handa ka na sa pagboboses, kahit hobby mo lang to, katuwaan mo lang to, o profession mo na ito yung mga bagay na dapat mong alamin at tandaan sa pagboboses. Pero pinaka-importante dyan ay mag-enjoy ka sa craft na ginagawa mo. Sa passion na binibuild up mo. So, this is Rivals Juaso and thank you so much for watching this video. So, kung gusto nyo pang mag-aral tungkol sa pagboboses with me, then subscribe na kayo. I-hit nyo na yung notification bell para makasubaybay kayo sa mga ganap natin dito sa channel na to. See you in our next episode. Thank you guys. Bye-bye. Babush. Marami pa tayong pag-aaralan. Kaya kita-kits.